Bilang mga mambabatas, tayo po dapat ang unang tagapagtanggol ng batas. Shoot sa banga. Na-insert mo, Robin. Tunay kang pogi, na-insert mo. Yung kanyang kumpanya na SunWest, yung kay Saldico, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Hindi ba pauwi? Ngayon, wala na sa Amerika. Mga kaibigan ko sa Amerika, alam nyo yan kung sino kayo. Mine-message ako with evidence. Wala na sa Amerika si Saldi. Pinauuwi nila pero natatakasan sila. Ano yan? Tanim-takas? Ano yan? Drama? Kunwari, pinauuwi nyo. Diba? Ligtas ligtas na ligtas. Eto pa, tingnan naman natin itong sinabi ni Kiko Barsaga. Sabi ni Senator Tulfo, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend that. Walang mambabatas, walang pakialam sa batas. Gago rin, ano? Hindi po mura yun. Gago means stupid. Diba ang gago? Wala tayong pakialam sa batas. Pero mambabatas ka. Anong sabi ngayon ni Kiko? Lahat na lang gagawin ng mga Tulfo para maprotektahan si Romualdez at Marcos. Yan. But excuse me, medyo I don't think that is fair kasi si Ben Tulfo iba eh. Yung kapatid nilang panganay, isa pa yung may topak. No? Pinoprotektahan din si Bongbong at saka si Tambi. Tapos, etong si Ben, medyo maayos-ayos to. Maayos-ayos. Hindi nga niya gusto yung ginagawa ng kanyang mga kapatid eh. Sa katunayan, binabanatan nga to si Erwin. No? So, hindi lahat ng Tulfo. Siguro yung 3 Tulfo. Pero napansin nyo, this is important. Nabago ang tono ng Senate. Ang House hindi binabanggit si Tambi at saka si Marcos. And yet, ang taong bayan ang nakikitang mastermind si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Sila yun eh. Kasi sila yung gagalaw ba yung tao sa ibaba? Halimbawa ako, contractor ako. Pwede ko bang diktahan kung magkano sa akin? Of course, meron sa ibabaw. May mag-i-insert para may paggagamitan ng pera. Kaya ko bang mag-insert as contractor? Hindi. Sino may kapangyarihan mag-insert? Si Saldi, si Tambi. Kahit ba i-insert kung hindi pipirmahan ni Bongbong? For 3 years, pinipirmahan mo. Kung hindi sumingaw yung baho, hindi ka papupuyok. Niloloko tayo nitong mga to. Napunta na kay Villanueva, napunta na kay Jinggoy, napunta na kay kung kani-kaninong senador. Wala akong pakialam dyan. Kung may kasalanan sila, gusto nyo ikulong. Kung gusto nyo ikulong si Diskaya, bahala kayo. Problema ng korte natin yan. Kung anong sabihin ng korte, doon ako. Kung pakawalan sila, pakawalan sila. Pero hindi po pwedeng wala sa usapin ngayon si Tambi at si Bongbong. Wow. Wow. Ang labo nun. Yung mastermind, di umano na sinasabi ng taong bayan, sila yung wala sa usapin. Diba? Ang gulo. Ang lupit nitong mga to. Tingnan natin naman itong sinabi ni Robin, ha? Ulitin ko yung sinabi ni hindi po batas na pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas. Si Erwin. Anong sagot ni Robin? Tama, sakto. Mismo yan. Mismo yung sinabi. Hindi po pwedeng, yan yung sinasabi natin, mambabatas ka, tas tagapagtanggol ka na ba? Sasabihin mo, wag natin sundin yung batas. Tapos sinasabi nila si Robin mahina ulo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero alam nyo, ako po hindi ko sinasabing matalino ako. Pero sinasabi kong tanga tong mga ito, not because they are really stupid or bobong, hindi sila matalino, hindi sila intelligent.
Wala silang wisdom. Actually, it's the other way around. Kaya sila nagmumukhang tanga. Ulitin ko to. Kaya sila nagmumukhang tanga at bobo kasi tinitwist nila yung katotohanan. The moment you twist the truth, wala na sa'yo ang katotohanan. Kita na ng taong bayan yun. Kaya kahit matalino ka, nagmumukha kang bobo. Tingnan nyo si Boying. Kakapaikot ng kakapaikot sa batas, na wala naman sa batas, nagmumukhang bobo. Ito rin si Erwin. Let's assume mas matalino nga siya kay Robin. We don't need intelligent people like Erwin Tulfo. We rather have 24 senators like Robin Padilla. Hindi matalino, pero tama ang puso. Tama ang ginagawa. Hindi ko sinasabing perpekto si Robin. But if I'm going to choose between Robin and Erwin, it's just like night and day. Ang layo. Kaya hindi po usapin ng talino. Ang daming matatalino kaya wala akong bilib. Binabaluktot eh. Bayaran eh. Yung mga sumuporta kay Bongbong, tapos matatalino, tapos vlogger, hindi ako maniwala. Hindi nyo alam yung nangyayari. You are paid. Buti pa yung bobo, mataas pa tingin ko eh. Nagkakamali, bobo lang talaga. Pero yung matatalino, abogado pa at that. Hindi nila nakikita. Huwag na tayo maglokohan. Yeah. Huwag na tayo maglokohan. Ginagamit nyo yung talino nyo sa kalokohan. Hindi kayo nabudol. Exactly, ito. Diba? Wala sa talino yan eh. Wala. Kahit anong paikot-ikutin mo, mali dito si Erwin. Tanungin mo abogado, tanungin mo mga senador, yung hindi bias tanungin mo mga politiko, tanungin mo lahat mga basta hindi hawak sa liid ni Tambi, alam mali itong si Erwin. Ang nakakasama ng loob dito, hindi magbabago to eh mga kababayan ko. You know why? As of now, as of today, mark safe na si Tambi at saka si Bongbong. Nakita nyo na yung tono ng kantahan? Wala na. Safe na si Tambi at saka safe na si Bongbong. Unless mag-intervene yung mga Filipino people, yung taong bayan. Pero sa Senado, sa House, wala na. Safe na si Tambi at saka si Bongbong. Wala na eh. Kaya tutuloy. Ako sa tingin ko, magtutuloy ang corruption sa baha. Bakit? Ang mastermind, safe na. And nakita natin, ang daming kapit. Ang daming kapit na politiko. Very powerful. So, sa mga Pilipino, if you have extra money, siguro try ninyong bumili ng bangka dahil ang baha ay magtutuloy. Kung kaya nyo lang din, lumikas ng bahay at mag-upa doon sa mga matataas na lugar, subukan nyo rin. But don't expect na masusolusyonan natin. Para kang naglista sa tubig. Sa nangyayari ngayon, nakakalungkot. Magtutuloy ang baha. Kailangan ready na po tayo. Wala na. Sa tingin nyo ba makakasuhan si Saldi? Wala na. Lulubog lang dyan si Diskaya. Si Bryce baka ligtas pa yan. Ilulubog nila dyan, mga kontraktor. Pero si Tambi, safe yan. Si Bongbong, safe yan. Wala na. Tuloy ang baha. Palitan nyo yung kontraktor. Tuloy ang ligaya. Bili pa tayo ng private jet.